So ako naman po, ako'y lubos na papasalamat sa Panginoon dahil alam niyo po yung biyaya na to, parang pangit man siya pakinggan pero kinukuha ko siya ng positive. Nasubukan ko na po sa buhay na ilang beses na hindi nakakain sa isang araw. Nasubukan ko po na kahit asin, toyo ang inuulam para makain lang. Naranasan ko rin po ng bata pa ako dahil sobrang pasaway ko, kumain po ako ng basura para kakain lang. Pero ngayon sa biyaya ng Diyos, sa kami mag-asawa, naagagan minsan si Mrs. dahil yun nga, nagbabaon kami, minsan napapanis yung kanin. Sabi ko, blessing yan lang ka. Hindi ibig sabihin na gusto ko yun na mapanis yung kanin, pero blessing yan, ibig sabihin, marami tayong pagkain ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo nagugutuman. Nasosobrahan nga lang. So, yung blessing na yun is, sometimes parang maliit lang. Ang dami natatapon minsan ng pagkain eh. Lalo pa ako, mahilig ko mag-take out pag napunta sa lugar. Handaan. So, yun po, yung blessing na po yun is, sometimes maliit lang bagay, parang normal sa ibang ano, lagi na papanisan, pero malaki po talaga. Kasi alam natin sa ibang lugar, lalo pa kung saan lagi may gera, yung pagkain doon talagang yung mga bata, may kita mo yung mukha na talagang todo pakiusap para makain lang. Pero tayo sa biyaya ng Diyos, kahit ang Pilipinas ay kasama sa top 20 na mahirap bumansa, biyaya sa atin ng Panginoon ay hindi nagkukulang. So ngayon po, dadako po ako sa verse. Itong verse po to ay tinutukoy po dito ay si Satanas po. Literally po, talagang si Satanas po ang tinutukoy dito. Kasi kung sa langit pa lang babasihin ko to, ang gusto ni Satanas ay mag-steal. Number one, gusto niya i-steal ang pwesto ni Jesus. Gusto niya siya yung wino-worship. Gusto niya siya yung anak ng Diyos. Pangalawa, pinatay na si Jesus. Makikita din natin. Pinatay na, akala niya panalo siya. Yun pala, yun pa yung way ng salvation. Pangatlo, destroy. Hindi niya ma-destroy si Jesus, kaya dinidestroy niya yung church. Tayo. Ganon din sa buhay ng tao, parang sa time ni Job. Kilala niyo ba si Job? Kapatid ko yun, joke lang. Si Job, sabi to, anong ginawa ni Satanas? Kaya pala yung Diyos mo kaya pala si Job laging faithful sa'yo dahil yung pagpapala mo sa kanya sobra-sobra. Tanggalin mo yung nakaharang na protection sa kanya. Tanggalin natin lahat ng biyaya mo. Ang ginawa sa Satanas, lahat ng ari-arian niya, isang araw lang. Lahat ng negosyo niya, lahat ng pamilya niya, ang natira, asawa na lang. Dahil, ang ginawa ni Satanas ano? Steal. Ngayon, kill. Gusto niya patayin. Kaya lang naman kasi masigla pa yun, malusog pa si Job. Kaya ginawa sa Satanas, hindi, bigyan mo sakit, bigyan mo di ba? Di ba, parang awayin ka sa harapan mo. Pero anong ginawa niya ang Panginoon? Sabi mo, okay, gawin mo lahat sa katawan niya, basta wag mo lang patayin. Alam ng Diyos, ang gusto ni Satanas ay patayin tayo lahat. Kaya, kill. O ngayon, hindi pa na nagbago si Job. Ginamit na yung kaibigan, asawa. Sabi ng asawa, i-curse mo na ang Diyos mo para mamatay ka na at di ka na mag-usap. So ako, bilang tayo-tao, grabe ng asawa niya. Pero isipin natin yung bilang nanay na wala lahat ng anak, kaya nasabi ko yun. Tsaka nakita niya yung asawa na grabe pagdurusa, gusto niya matapos na hindi niya kayanin ba. Pero ano sinabi ni Job? Hindi lamang sa blessing tayo magpapasalamat sa Panginoon, kundi pati sa mga problema di ba darating din. Pero hindi nagawa. Gusto ni Satanas i-destroy yung buhay ni Job, pero hindi nagbago ng tinag. Sana ganoon din tayo. Ganoon din tayo sa araw-araw. Number one po, pagising sa umaga. Aminado po ako, many times po ako, naaagaw po ako, yung pagtawag ko sa Panginoon sa cellphone. Pero kinakalaban ko lagi yan araw-araw sa sarili ko. Pagising ko, Lord, salamat, bago ako tumapot sa phone. Nakaw yun, nanakaw yung oras natin sa Panginoon. Patayin, anong pinapatay natin ng Satanas? Yung relasyon natin sa Panginoon. Yung papaniniwala natin sa Panginoon. Yung panampalataya natin sa Panginoon. Yung mga tiwala natin sa bawat salita ng Panginoon, ginagawa ni Satanas, pinapatay sa pamagitan ng problema. Pamagitan ng family problem, emotional problem, financial problem. Lahat yan pinapatay ang relasyon natin. Kaya bago sa lahat, sa umaga pa lang, dapat hindi na tayo magpanakaw sa prayer natin, sa pagpasalamat sa Panginoon, sa devotion, para hindi tayo
mapatay yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi ang gusto lang yung Satanas talaga, mag-destroy tayo. Ang laging idinidestroy ni Satanas is number 1, yung head ng church. Pangalawa, yung head ng family, yung mga tatay. Kaya lagi yung lahat ng mga nanay dito, lagi yung pag-pray yung husband nyo. Kasi sila po yung lagi tinitira ng Satanas. Kasi pag sira ang condition ng tatay, talagang sira lahat. So yun po ang ginagawa ni Satanas. Pero ang nakaganda nito mga kapatid, dahil sabi niya, I have come that they may have life. So kung wala po si Jesus, wala po tayong buhay. At tinutukoy po niya dito, hindi lang life na to the fullest, ito, to have, and have it to the full. Hindi lang po dito sa mundong ito. Ang tinutukoy po dito ni Jesus ay sa langit po. Kasi dito alam natin lahat nasisira, kahit nga ginto, kumukupas, kahit silver, kahit mga gamit. Ngayon nga lang, habang naglilinis si langgas mga sapatos niya, naamag na nga yung iba eh. So, ibig sabihin, nasisira sa mundo ito. Pero yung gusto ng Panginoon na fullness talaga, ay to the full talaga yung buhay, which is yung makilala natin siya. Kasi kung hindi siya dumating, wala tayong buhay. Kung hindi siya dumating talaga dito, wala tayong buhay. Ang meron lang tayo dito is chaos lang talaga. Pero pasalamat tayo sa Panginoong Ama, inalaw niya yung anak niya pumunta dito para masumunod sa kalooban niya. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita, sa akin po. Siya sa inyo, purihin ko siya. So, tayo po yung manalangin po. Verse pala. O, MJ, request na natin. Tumayo. Basic, ano? Basahin ko lang muna. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Yan. Parang sa atin bilang Kristiyano, ang ano nito is yung mga challenges natin sa araw-araw, yung mga dumadating na problema. Gaya nga nung kwento ni Kuya Johnson kay Hope. Gaya ni Hope, araw-araw din tayong tinetesting kasi grabe lang talaga yung kay Hope. Yun talaga yan. Sagad yun eh. Pero kagaya niya, binibigyan din tayo ng challenges ni Lord ng mga pagsubok. Talagang tetestingin ka sa pinakadulo mo. Yung kung ano ba talaga yung faith mo sa Kanya. So, ayun. Pero kahit na gano'n na may dumadating na challenges, is yun nga sabi dito na naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kaya dapat magkaroon na tayo ng faith kay Lord at manalig lang tayo sa Kanya kasi kahit na maraming challenges is nandiyan naman siya bilang ilaw natin sa mga pagsubok natin. Yan lang. Yan lang po. Sa Diyos ang pagpapalala. Go, Rodel. Hindi, yan daw. So, pray po Panginoon. Ako po'y dadakos po sa pagkalatang panalangin. Alam niyo po ba na pinagpala ng Diyos ang lubos? Na ang isang church ay laging nagpipray. Hindi lang sa church sila nagpipray sa membro, kundi sa buong mundo. Alam niyo po ba yung pinagpala ng Diyos? Kasi ang gusto ng Diyos kasi na lahat tayo magkaisa sa pagpupuri sa Kanya at pasasalamat, iisa na dapat tayo. Yun ang plano ni Jesus. Mababasa niyo po yun sa John 17. Na ang gusto ng Diyos lahat tayo magkaisa sa ngalan niya. So tayo po yung muko, kunting katahimikan po dahil tayo po ihaharap sa Diyos na banal, Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos ng may-ari ng lahat ng may buhay sa mundo ito. So, mag-show po tayo ng reverence. Let us pray. O dakilang Diyos, O Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na sinasamba namin. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ikaw ang Diyos na laging nagbabantay at nagpapala sa lahat ng iyong lingkod. Ama, kami po'y lumalapit sa inyo upang ipag-pray po ang mga bagay-bagay na bigyan niyo po ito, Ama. Una po sa lahat, Ama, patawad po sa mga kakulangan namin, kalapasang nagawa laban sa inyo. Nawa hindi ito hadlang upang bigyan namin panalangin. O Ama, pinagdalangin po namin ang bansang Pilipinas. Naway patuloy ito maging malaya, Ama. Malaya kami
Banggit ng iyong pangalan, malaya kami makapaghayag ng iyong salita. Mahayag namin si Jesus sa mga taong hindi pa po nakakarinig o nakakilala sa inyo na lubusan. Ama, salamat po sa bansang Pilipinas. At lagi po namin pinag-pray, Ama, pagpalain niyo po simula sa namumuno nito sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Ama. Katulad po na sinabi ni Jesus kay Pilate, hindi ka mapupunta sa lugar na yan kung hindi kalooban ng Diyos. Ama, lahat po na sa gobyerno, Ama, yung kalooban niyo po. Naway kalooban niyo po ang masunod sa bawat desisyon na nagagawa nila, Ama. Naway gabayan niyo po sila ng banal gabayan niyo po sila ng banal na espiritu upang makadesisyon sila na ayon po sa iyong kalooban, Ama. Ama, salamat po sa bansang Pilipinas. Ama, salamat po sa church na to. Naway patuloy po kaming lumago, lalo kaming dadami, Ama. Hindi lang kami dadami, Ama, kundi lalago kami bilang spiritual family, Ama. Nagpapalakasan, nagsushow kami ng positive, nagsushow kami ng love na nagmumula sa inyo, Ama. At naway makita po yun, Ama, sa mga taong nasa paligid namin, Ama. Na sa kabila po ng hirap na naranasan sa araw-araw ay may Diyos kami na lagi nandyan upang kasamahan kami sa aming paghirap at tinutulungan kami na makatayo na may pag-asa at pasasalamat. Ama, salamat po. Ama, pagpalain niyo rin po ang pastor na tatayo dito sa message, Ama. Langisan niyo po ang kanyang bibig. Naway i-ready niyo po yung heart and mind namin upang maintindihan at manawaan po namin ang iyong mensahe, Ama. I-open niyo po yung mind namin, Ama. Bigyan niyo po kami ng discernment, Ama, na nagmumula sa inyo, Ama. At hindi lang namin ito maintindihan, kundi may pasamuhay. At hindi lang po may pasamuhay, Ama, kundi may hayag po namin sa aming kapwa, sa aming family, sa aming kapwa trabaho, o sa aming makasalamuha, Ama. Naway kayo po lagi makita at mahayag po namin ang kabutihan niyo po sa buhay namin, Ama. Salamat po, Ama. Sa lahat ng membro nandito, Ama, pagpalain niyo po. At sa mga wala po dito, Ama, sa anumang kadahilanan, Ama, pagpalain niyo po sila. Naway sa next Sunday, Ama, makasama po namin sila. Sarap magpuri, Ama, na marami kami. Sarap magpuri na marami kami nakiisa na masaya kami nagpapasalamat dahil napagtagumpay namin ang isang linggo, Ama, dahil sa biyaya niyo po. Alam po namin, Ama, pag pumunta lang po kami sa cemetery, Ama, nakikita namin iba-iba ang sukat ng libingan, Ama. May bata pa, may sanggol pa. Pero ngayon, Ama, nandito kami, ibig sabihin, biyaya niyo po yun, Ama. Salamat po, Ama. At dahil sa biyaya po yun, Ama, kami kakanta, kami papalakpak, kami sasayaw. Itatasa mo yung kamay, Ama, dahil sa kabutihan niyo. Salamat po, Ama, sa bagay niyo, Ama. Pagpalain niyo rin po ang church sa Upper, Ama. Naway tuluyan po itong lumago. Simula kay Ate B, kay Pastor Randy, naway patuloy niyo po silang gabayan, Ama. Magpadala pa kayo ng mga revelation na nagmumula sa inyo, Ama, upang ma-feed po kami, Ama, spiritually. Gamitin niyo po sila. Patuloy niyo po sila bigyan ng malusog na pangangatawan. Kayo po mag-provide sa lahat ng needs nila, Ama. At sa lahat po ng ginagamit niyo, Ama, kay Brother Hill, sa lahat po ng tatayo, Ama, simula sa music, sa kakanta, sa tithes, sa Bible reading, Ama, pagpalain niyo po. Lahat ng activity ito sa church na ito, Ama, pagpalain niyo po. Sa every Friday na prayer meeting, Ama, pagpalain niyo po, Ama. At higit sa lahat, Ama, sa missionary sa buong mundo, Ama, pagpalain niyo po. Hindi po namin kayang ginagawa ng iba, Ama. Kaya nilang ibigay lang buhay nila para wala, Ama, para mahayag lang, reach lang, Ama, sa mga taong hindi talaga naaabot ng salita, Ama. Sa mga lugar na bawal ang iyong salita, sa mga lugar na hindi kilala si Jesus, Ama, pumupunta sila. Sa kabila ng sometimes, Ama, yung mga financial nila, yung allowance sila hindi sapat enough, pero nandun pa rin sila, Ama, nagsiserve sa inyo, Ama, pagpalain po sila. Magpadala kayo ng anghel upang magbantay at maggabay sa kanila. Kahit isang anghel ang, Ama, katulad ng time ni King Jehoshaphat, isang anghel, 100,000 soldiers ang namatay. Isang anghel lang po yun, Ama. Pero, Ama, hindi nadalangin mo, padala kayo ng libong-libong anghel upang magbantay, Ama. At sa lahat ng missionaries, Ama, i-provide niyo po nila financial, Ama, upang lalo pa pong ma-reach ang mga taong dapat i-reach, Ama. Mga soul na dapat makilala kayo, Ama. Dahil may oras pa po kami, Ama. Salamat po. At sa church na to, Ama, ang prayer po namin, Ama, i-rain down niyo po yung Holy Spirit, Ama, katulad ng sa time ng apostol. When the Holy Spirit came down, Ama, thousands added to the church, Ama.
Hindi yan imposible, Ama, sa inyo, Ama. Posible sa amin, pero sa inyo, Ama, hindi po yan imposible. Lahat magagawa po namin dahil po sa biyaya niyo po, Ama. Salamat po, Ama, sa grasya. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na kikinig sa amin sa bawat salita. Alam po namin, Ama, na dinidinig niyo po ang aming mga panalangin. At lahat ng aming panalangin, Ama, ay concern po kami na ma-prepare po kami ng mga tao, ma-reach namin, Ama, na ma-prepare po kami sa second coming ni Jesus Christ. Before rapture, Ama, or before second coming, na may pag-aasa po, Ama, sa kabila ng lahat. Sa mundong ito, Ama, pasama ng pasama po. Katulad ng may nagpagsabi, Ama, pinaghalo na po ng time ni Noah at ng Sodom Gomorrah ang kasamaan ng mundong ito, Ama. Which is true po, Ama. Ikita po namin, Ama, sa media, sa TV, hanggang sa Facebook, Ama, makikita po namin ang gawain ng kaaway. Mag-steal, magpumatay, at mag-destroy ng buhay, Ama. Ama, protektahan niyo po kami, Ama, sa lahat ng gawain ng kaaway. Dahil po kami ay binayaran na po sa dugo ni Jesus. Kami po ay pag-aari niyo. Kami po, Ama, ay pag-aari niyo po, Ama. Wala po siyang karapatan, Ama. Dahil ang kasalanan na nagawa namin, Ama, ay binayaran na po ni Jesus. In Jesus' name, wala po siyang karapatan sa buhay namin. Wala siyang karapatan, bigyan kami ng sakit dahil kami po ay naglilingkod sa inyo ng buong puso, Ama. Buong katapatan na masalamat po, Ama, sa biyayang iyon. Lagi niyo po kayo nandyan, Ama, sa kabila po ng lahat. Salamat po, Ama, sa kabutihan niyo. Yung bibig ko po, Ama, hindi po makapagtigil ng sabing salamat, Ama. Kahit buong araw ako magsabi ng pasalamat, Ama. Yung lahat ng ginagawa mo, hindi ko pa matatapos pagsabi ng salamat dahil hindi ka po tumitigil, Ama, eh. Kung matigas kami, mas matigas po yung ulo niyo sa pamamagitan ng pag-ibig, Ama. Kahit kami sometimes hindi faithful kayo, Ama, sa buhay namin. Salamat po dahil ikaw ang Diyos namin. Diyos na nakatingin sa puso. Diyos na nakatingin sa puso na handang sumuko sa inyo at handang magpakababa, Ama. Salamat po. Ama, salamat po sa lahat. Ito yung samot dalangin namin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, lahat yung magsabi ng Amen. Mapagpalang umaga ulit po. Ako po i-introduce po ang ating speaker. Siya po ay short, moreno, handsome. Siya po ay father ni Sister Z. At nakita niyo naman po is yan. Siya po ay mag-speak sa atin. So, palakpakan po natin ang Panginoon sa Pastor. Pastor Roger po. Salamat, brother. Salamat po sa Panginoon. Thank you, Lord. At pinapaabot po ng munting kawan ang pagbati po sa Grace from Heaven Church. Amen. Kapatid, Pangalan po ng church niyo, Pastor, Munting Kawan. opo, munting kawan ni Jesus. Sa Pasig po yun. Pasig. Pwede pong makahiram ng gitara, Pastor? Sige po. Awit lang po ako. Magkagam lang po ako ng awit kay Lord. Malama, salamat po sa pinagpalang church nito. Amen. We invite your presence to God. Bless you, Lord. Inaalay namin sa iyo ang aming name, Lord. Let me the glory. Siya sa ating Jesus ang puso sa kasalanan nagawa lang sa'yo. Sa kabanalan mo
My beloved is the most beautiful among the thousand and thousand. My beloved is the most beautiful among the thousand and thousand. Yeshua. Salamat po sa Panginoon. Ito na ba? Yes po, sir. Ayan na. So tayo po ay magbukas sa book of 1 Peter 4:7. 1 Peter chapter 4 verse 7. Glory to God. Malama, salamat sa iyong mga salita. Bigay sa amin ng kalakasan. Lalo pang lumakas ang aming pananampalataya, pagmamahal at pag-ibig sa iyo. Dahil ang paglilingkod na walang pag-ibig ay hindi magtatagumpay. Pero ang naglilingkod na may pag-ibig, may pananampalataya, ay magtatagumpay. 1 Peter chapter 4 verse 1 Peter chapter 4 verse 7, ang sabi po dito ay glory to God. Yes, Lord. Thank you, Lord. 4:7. Babasahin ko po for God's glory. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Ikaw po ang maitaas malawalhati. Itago mo lang po kaming lahat sa iyong panalangin. Ang kapahayagan mo, Lord, ang siyang mangibabaw sa lahat, sa aming mga puso.
Malapit na ang wakas, sabi po ng verse 7 ng 1 Peter 4:7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihin malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo makapanalangin. Verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Verse 9, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Verse 11, ang nangangaral ay dapat ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos. Upang sa lahat ng bagay siya ipapurihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sabi po rito, malapit na ang wakas. What's your faith? What's your salvation? Because the end is near. Near. Atin daw pong bantayan ang ating pananampalataya kaya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo at atin daw pong bantayan ang ating kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang panahon ay malapit. Sabi po ni Apostle John, sabi po sa Jude chapter 1, Lord, thank you po muli sa iyong salita. Jude chapter 1. Sabi po dito, verse 3, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa natin lahat. Ngunit, nakita kong ang kailangang isulat sa inyo, isang panawagan, na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailan sa mga banal. Verse 4, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ng ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Pinabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Yung pong kagandahang loob ng Diyos, yung grace. Andyan ba kayo mga kapatid? Amen. Upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan, ayaw nilang kilalanin si Yesu Kristo, ang ating kaisa-isang Panginoon. Noon pa man, una, sinabi na ng kasulatan ang parusang natalaan sa kanya. Verse 5, kahit na alam na ninyo ang lahat ng ito, nais ko pa rin ipaalala sa inyo na matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga taong hindi nanaligsan. Verse 6, alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, salip ay iniwan ang kanilang tahan. Kaya't sila'y ginagapos ng Diyos nang di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa malalim na kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Verse 7, alalahanin din ninyo na ang Sodom at Gomorra at mga lungsod ay nalulunod sa kalay at dilikas na pagnanasa ng laman. Kaya't sila ay pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito sa kanyang banal na salita. Alam po natin, mga iniibig na talamak po at makapal ang kadiliman na bumabalot sa buong mundo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Isaiah chapter 60, bumangon ka at ikaw ay liliwanagan ng kaluwalhatian niya. Amen. Alam po natin mga minamahal, ang mga updated na mga naganap nangyari sa buong mundo, may mga earthquakes, mga flash flood. Amen. Kita po natin kung sa Japan, amen, sa Paris, minak po nila ang Panginoon. Amen. Mahal po natin ang mga bakla, nandiyan ba kayo? Mahal natin ang bakla, pero yung espiritu ng pagkabakla at pagkatumboy, hindi natin mahal. Sapagkat ito'y galing sa impyerno.
Ito po yung bunga ng aral at turo ni Padre Salve at Padre Damaso. Nandyan ba kayo mga kapatid? Sila po yung mga Agustinian, Franciscan, Jesuita na nagmisyon sa ating bansa. At ang kanilang mga maling aral ay itinuro nila sa mga Pilipino. Kaya po ang mga Pilipino na tumanggap, ayun, yung kanilang mga ina po ngayon ay naging bakla at naging tumboy. Mahal po natin yung bakla, ha? Mahal din natin ang tumboy. Ang hindi lang natin mahal yung espiritu ng pagkabakla at pagkatumboy. Palapakan po natin sila. So mga minamahal, alam naman natin na ito'y tanggap na. Tanggap na po ito. Andyan ba kayo? Yes. Pero yung mga anak ng Diyos, hindi po ito tanggap. Bayan ba kayo doon? Hindi tayo maayon. Hindi tayo maayon. Bagamat ito'y pilit po na ipinapasa sa lower house at raratipakaan ng upper house at pinapapirmahan sa ating Pangulo, hindi po tayo papayag. Amen? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay niliwanagan ni Kristo. Amen? At itong liwanag ni Kristo, mga minamahal, ay atin din naman pong i-impose habang tayo po ay narito sa lupa. Amen ba mga kapatid? Amen. Hindi tayo papayag na mangyari po, sapagkat alam nyo po kapag mangyayari po yun, eh curse na naman po ang magaganap. Kami po ay pinahayo po ng Diyos bahay-bahay sa loob ng 4 na buwan na sa lugar po ng Santulan. Ang sabi po ng mga binabahay-bahay namin, naku, wala kaming panahon dyan. Naku, meron kaming lakad. Balik na lang kayo. Marami po silang dahilan. Marami po silang mga rason. Akala ko yung baha na yon, iyon lang yung parusa ng Diyos. Meron palang kasunod na mas grabe. Nagalit po ang Diyos. Nagsalita sa amin sa prayer house, prayer mountain. Sabi ng Panginoon, mahal ko sila at binahay-bahay ko na sila sa pamamagitan ng inyong mga buhay. Pero ang tugon nila sa akin, dinadahilan nila yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga oras, panahon, yung mga lakad. Kaya kukunin ko ang kanilang mga buhay. Pati yung kanilang mga ari-arian. Alam niyo po mga minamahal, yung baha po sa Santulan ako, sangkatirba po ng mga gamit. Milyong-milyong mga gamit. Sa isang mata ay naging basura. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, in the book of Zephaniah, chapter 2 verse 18, the wealth and riches in the days of God's wrath cannot save. Ang kayamanan daw po't mga ari-arian sa panahon ng galit, puot ng Diyos ay hindi makakapagligtas. Kaya nakita ko na naman po sa Santulan, ang gagandang mga appliances, mga TV, malalaking TV, mga minamahal, mga sopa, sa isang mata ay naging basura. Purihin ang ating Panginoon. At sabi ng Lord, kung ano ang nangyari kay Noah, gagawin ko. Kami po ay nag-iyakan sa prayer house nung nakaraang pong Biyernes. Sabi namin, Lord, huwag naman po, may mga mahal kami sa buhay at mga kaibigan kami. Kapag nagsalita po sa amin ng Panginoon, talagang gagawin niya po. Sabi ng Panginoon, mamagitan kayo. Namagitan po kami sa bagat awa na po ng Diyos. At sabi nga po, sa Maynila, nung isa pong nag-predict na kapag nangyari daw po yung flash flood sa Maynila, bunga po ng climate change, 30,000 daw kagad, mga minamahal na mamamatay. So tayo po'y namamagitan, mga ibigin. Sapagkat ang duty po natin is to intercede us, intercede them, at mamagitan po tayo sa ating Panginoon para sa kanila. Nandiyan ba kayo mga minamahal? Yes. Yan po ang ating duty bilang mga anak ng Diyos. Kaya po sa lahat ng ating ginagawa sa iglesyang ito, sangkapan natin ang pag-ibig. Andyan ba kayo? Amen.
pag-ibig po at ang mga ginagamit ng Diyos na ating mga leader sa lugar na ito, mahalin po natin, pagpalain po natin, sapagkat sila po ay makakagamitan ng Diyos para tayo gabayan, turuan ng mga bagay na inilalagay ng Diyos sa kanilang puso mula sa kanyang kasulatan at mga utos, upang tayo naman po ay lumago sa ating spiritual na buhay at tayo po mga minamahal ay maging mga kagamit-gamit ng ating Panginoon. Dahil po ang panahon ay malapit na, ang wakas ay malapit na. Alam niyo po mga minamahal, yung pong mga globalist leader ay talaga pong atat na po sa kanila pong New World Order na i-implement na po all over the nations of the world. Ano po yung New World Order mga minamahal? Tatlo lang naman yan eh. One world government, one world currency, and one world religion. At sabi po ng ating kapatid na banker, by the year of 2026, hanggang sa bago matapos po yung termino ng ating Pangulo, ang ating daw bansa ay magpapalit na po ng pera. Andyan ba kayo mga minamahal? Yes. Ako po'y naniniwala sa kanyang sinasabi sapagkat siya po'y banker. Kaya wag po tayong papayag, mga minamahal. Alam niyo po ba yung AI? Artificial Intelligence? Nasa ibang bansa po na mga staff ng mga Jollibee, crew ng mga Jollibee, hotel, restaurant, ay mga robot na, mga pabrika sa lugar po ng China, mga robot na. Mga iniibig. Yan po yung bunga ng AI, Artificial Intelligence. Papalitan na nila yung paggawa ng tao. Puro robot na lamang po. Kaya sabi po ng ating kapatid, mahalin ninyo, mahalin natin ang ating bansa. Siya po ay makabayan, maka-Pilipino, nagmamahal sa ating bansa. Baka Diyos. Kaya mga iniibig sa araw na ito, tayo po pala, the book of Isaiah 24 verse 15. Yung anointing pala na ibigay ng Diyos sa atin, tayo pong lahat pala ay mga worshiper. Nandiyan ba kayo? Worshiper po tayo. Amen. Sa bundok po, pag ako po'y nag-worship doon, sumisigaw po ako talaga. Pasensya na po, medyo paano yung aking boses. Sumisigaw po ako talaga dyan. Sumisigaw ako, sinisigaw ko yung Panginoon, sinisigaw ko yung talaga, grabe po. Napagsamba sa Lord. Nabasa ko sa Isaiah 24:15, tayo po pala talaga ay ibinubunyi natin ang ating kong pagpupuri sa Diyos. Kaya po, bantayan natin ang ating pananampalataya kung ito po ay nasa Panginoon pa, kung ito po ay na kay Kristo pa, at bantayan po natin ang ating kaligtasan sapagkat kami po na mga naglilingkod sa Diyos at mga tagapagturo, ang aming duty is turuan po kayo, pero kayo pa rin po ang magdidesisyon kung paano nyo mamahalin ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Amen? Amen. At kagalakan ng aming mga puso kapag ito po ay nakikita namin sa inyong buhay. Mga iniibig, lalo na kayo mga kabataan, kasi kami po medyo may edad na eh. Sabi nga ni Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng ating bansa. Na, sabi naman ni Lord, nasa kabataan ang pag-asa ng church. Bagamat siya ang pag-asa, mga minamahal. Kayong mga kabataan, malaki ang magagawa po ninyo sa kaharian ng Diyos. Ipagamit na po ninyo ang inyong buhay, oras, panahon. All out, sold out, wala na pong ititira pa. Amen? Sapagkat ito na rin po ang pagkakataon po ninyo para mapaglingkuran po ninyo ang Diyos. Naalala ko po nung ako ay early church ko po, anong early life ko po mga minamahal. All out talaga ako, sold out ako. Kahit ngayon, pagdating po ng Biyernes, andyan na po ako sa templo ng Panginoon. Ang gamit ko lang po noon, ang una ko pong hinawakan noon, walis. Tsaka tagalinis po ng CR.
Tapos tinuruan ako ng Diyos umawit, tinuruan ako ng Diyos ng paunti-unti ng tipa, ng gitara. Hanggang sa ipromote ako ng Diyos, naging song leader. Nandyan ba kayo? Mabilis. Tapos naging Bible study leader. Wow! Natakot pa nga po ako noon eh. Sabi ng aking pastor, brother, mag-Bible study ka nun. Sabi ko, pastor, wala akong alam. Oo nga, maganda nga yan kasi bibigyan ka nilo ng kaalaman. Sinunod ko lang po siya at pagdating naman po doon, nagpuri, nagnalangin, tapos nagturo. Tapos sinabi ko doon sa kasama ko, ano, kumusta naman? Aba, purihin ang Diyos. Approve daw. Kasi si Lord po yun, wala naman ako talagang kakayahan. Kaya nga mga minamahal mong kabataan, ibigay nyo na po yung inyo pong panahon sa iglesia ito. Dami po dyan, oh. Diyan kanina ako naglakad kasi ito pong lugar na ito, no? Mga early life ko po. Galugad ko po ito hanggang doon sa taas, doon sa bayan. Inalakad ko lang yan. Pagdaan sa highway. Minsan papunta doon sa sulod cement ko, sa buso-buso. Diyan sa Padilla. Inalakad ko lang po yan para marami po ako nasasagupa dyan. Mga iba't ibang klaseng espiritu. Ang tao po, mga minamahal, hindi natin kaaway. At ang tao po ay hindi diablo. Ang tao po ay anak ng Diyos, kamukha ng Diyos, kalarawan ng Diyos. Pero minsan, ginagamit din po yan ng kaaway. Sinasaniban po yan. Amen. Pag yan po yung sinaniban, ang gagawin po natin, yuyuko tayo bagya, pabulong po natin, sawayin yung espiritu, lulukob sa mga tao. Ang tao po ay mahal natin. Hindi pa kayo? Wala tayong kaaway, wala tayong kalaban na tao. Lahat yan ay mahal ng Diyos, mahal ng panganak ng Diyos. Pero sometimes, may ginagamit din po para saniban, kaya nga mayroong mga krimen, may mga reef, may mga rites, yun po si Satanas lang po yun. Andyan ba kayo mga kapatid? Hindi po yun ang tao. Amen. Kaya purihin po ating Panginoon sa araw na ito. Glory to God. Ano po ang sabi ni Apostle Jude? Ipaglaban daw po natin ang ating pananampalataya, ang ating kaligtasan, ang ating, hallelujah, pananampalataya ay ipaglaban natin. Dahil po tayo ay nasa huling araw na po ng mga huling araw. Anumang oras, anumang sandali ang Panginoon ay darating na. Dahil ang lahat ng mga palatandaan, ayan na po. At ang atin po ngayon, mga minamahal, tinatahak ay yung pong New World Order, One World Government, One World Currency, and One World Religion. Diyan na po tayo tumatahak. Amen. Pero, dahil nandito pa po tayo, yung mga gawa ni Satanas ay hindi po siya pwedeng makalantad pa habang nandito pa ang church at ang Espiritu ng Panginoon. Pag nawala na po tayo, na-rapture na po tayo, na-caught up na po tayo, diyan na po siya hayagang gaganap at gagawa ng kanya po mga scheme, deception, intimidation, lying sa mga tao. Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos sapagkat nakarinig tayo ng salita ng Panginoong Jesucristo. At itong salitang ito ay wag na po nating bibitawan. Dahil po andyan si Satanas, laging nagbabantayan, sabi po ng 1 Peter 5:8, na ang inyong kaaway ay parang liyong umuungal, umaali-aligid. Amen? At naghahanap ng butas na kayo ay kanyang lapangin. Nandyan ba kayo mga kapatid? Kaya, pag narinig po natin ang salita ng Diyos, sunod na po tayo. Amen. At ang pinaka-the best, bawat gawain, bawat mga pagtitipon ay ating pong daluhan yon. At makikita po ninyo, amen, ang inyong paglagong espiritual, hallelujah, ay tunay nga, tuloy-tuloy at the same time. Kayo na rin po ang talagang lulundag sa tuwa dahil sa bawat pagdalo natin ng mga gawain, prayer meeting, andyan ba kayo, overnight prayer meeting, mga fasting and prayer, at saka yung mga evangelization, dyan po kayo ng Panginoon sinasangkapan ang inyong pananampalataya, pinagtitibay, pinalalawak, amen, pinalalalim,
At ang inyong pananampalataya ay pinapalakas at pinatitibay. Amen. Sapagkat ang pananampalataya po sa salita ng Diyos at sa Panginoong Diyos ay napakahalaga. Kailangan po ito ay ating pong patuloy niya, madilig na madilig na madilig. Amen. Madagdagan para wala pong butas ang kaaway at hindi tayo lalapangin ni Satanas. Pero si Satanas hindi po natin dapat katakutan. Kung meron po tayong kakatakutan, si Kristo. Hindi ba kayo mga kapatid? Si Satanas po, yung kanyang kapangyarihan ay limitado lamang. Andyan ba kayo? Limitado lang siya. Hindi niya nababasa ang ating isipan. Pero madiditigan ni Satanas by your action and word. And word and action. Amen? Kaya maging matalino tayo kahit napipil na po natin na nasa pagsubok tayo, wag po natin iparinig at wag po natin ipakita sa pamamagitan ng action or word iparinig kay Satanas. Amen? Kasi limitado lang po si Satanas, mga minamahal. Hindi niya nababasa ang ating isipan. Pero maaari niya tayong mapagkilala sa pamamagitan ng word at ng ating action. Malinaw na po ba, mga kapatid? Amen. At dumalo po tayo sa mga overnight prayer, sa mga prayer ng iglesia ito. Sa araw, mga minamahal, ikaw ay magiging tagapagturo na ng Panginoon. Amen? Pag ikaw ay nabautismuhan sa mga pagtitipon sa ngalan ng ating Panginoon ng kanyang banal na Espiritu, alam niyo po ako noon dyan sa Cubao noon, nakinig lang po ako sa pangangaral ng isang pilay. Habang siya ay nangangaral ang tapa, nakinig po ako, abay, pinuspos ako ng Panginoon ng banal na Espiritu. Nakinig lang po ako at pag-akyat ko po sa jeep, nangaral na rin po ako ng patuloy. Na dati-rati ang buhay ko, lasinggiro, sugarol, magnanakaw, bulabo, adik, siraulo. Nangaral na po ako, mga minamahal. Nagpatutuo na ako sa ngalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Binautismo niya ako ng kanyang banal na Espiritu. Nakinig lang po ako. Kaya lagi kayong dadalo sa mga pagtitipan. Amen? At babautismohan kayo ni Lord ng kanyang banal na Espiritu. Ito yung ating panlaban sa huling kapanahunan ito na kung saan ay napakaitim at napakakapal po ng diablo na nariyan sa kalawakan at sa kalupaan at ilalim ng lupa. Pag tayo po ay may Espiritu ni Lord, pag nagsalita tayo ng salita ng Diyos na may pag-ibig at pagmamahal, paggalang sa Diyos, amen, malulusaw na po ang mga maitim, na makapal, na mga demonyo, mga diablo, sari-sari po na mga espiritu na siya pong gumagawa sa mga tao na mga nagsumusuway sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, nung isang araw, nangaral po ako sa minipass. Nanalangin muna ako. Tapos, nangaral po ako. Patotoo, sabi sa akin ang konduktor, ba, sir, sabi mo, mananalangin ka lang, bakit nakangaral ka na? Sabi ko, sir, sabi na Lord, mangaral daw po ako eh. Pasensya na po kayo. Tapos yung isang estudyante, inano rin po ako, inano niya po ako, tuloy lang po ako na nangaral lang patotoo. Pinaparangalan ko po ang Panginoon. Hindi po sila nakapigil po sa damdamin ng Diyos na maipahayag ang kanyang salita. Sapagkat kalooban po ng Diyos na ma-share po natin ang kanyang salita sa mga hindi pa ligtas. Kaya kayo pong lahat ng mga kabataan ang pag-asa ng Panginoon Jesus. Amen? Bagamat siya po ang pag-asa, pero gagamit din po siya ng mga lalaki babae na may puso all out, sold out na ibigay ang kanyang buhay para sa Panginoon. Sabi ni Pablo sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ. Para sa akin ang mabuhay ay kay Kristo. At kung mamatay ay pakinabang. Mga kapatid, malapit na po
ang panahon, malapit na ang wakas ng panahon. Samantalahin po natin na tayo po ay makapag-share, makapagbahagi ng salita ng Diyos para maligtas. Dahil kung wala pong magbabahagi, walang maliligtas. Binigyan tayo ng bibig, puso, mata, tenga, paa. Kumplitos, regalos tayo ng Lord. At naririnig natin ang kanyang salita. Unti-unti na po natin itong i-share, yung pag-ibig ni Lord, kung paano po ang ginawa ng Diyos sa ating buhay, binago tayo ni Lord. May binigyan tayo ng kapayapaan, nadama natin ang pag-ibig ni Lord. Paunti-unti lang po, alam niyo po yung paunti-unti. Diyan ako nag-umpisa sa paunti-unti. Hanggang sa namalayan ko na, ang dami ko na pala ibinigay ng Diyos sa akin na kaalaman. Amen? Kasi ang sabi po, kaya nga po ang tawag ng aming church ay munting gawan. Dahil nag-umpisa po ako sa paunti-unti. Isang araw, nung nakalipas po na Biyernes, may overnight po kami. Meron po isang pastor mag-asawa, dinako po ang Diyos. Dinako po ng Diyos. At ang pastor na ito, ang mag-asawang ito, may mga kalubi ito, mayroon po silang gift of vision. Yung kanilang pong gift of vision is open. Pagdating po nila sa church, nag-worship po kami, pagamat nahuli po sila, yung second, na praise and worship, nakasalmas po sila. At sabi ng Lord sa akin, ipag-pray mo sila mga anak. Dahil ito, mga pagod ito. Amen, marami ito mga pagsubok. Nandiyan po yung kanilang church ay nahati. Amen, yung kanilang mga gamit ay ibininta. Yung kanilang pinagpahiram. Ipinahiram lang nila yung gamit nila, ibininta. Ang gamit ng church. Sabi ng Panginoon, ipag-pray mo para ang lakas ko ay sumakanila. At habang kami po ay nag-worship, na ipag-pray na po namin sila, dumating po yung gift of vision sa kanya. Sabi niya, Pastor, may vision akong nakita dito sa inyo. Sabi ko, ano yun? Natapos na po yung aming praise and worship. Sabi niya, ito, ganito, Pastor. Kasi sa mga church na pinupuntahan ko, ipinapakita na Diyos sa akin yung mga stronghold na kung nasa ako, kung ano mga stronghold na nasa church. Nung ako'y pumunta ng Zambales, ang nakita ko doon malaking buhaya. Nung ako'y pumunta rito sa may kabundukan ng Antipulo, mayroon akong isang church na napuntahan, isang higanting gagamba. At mayroon akong nakita doon, sabi niya doon pa sa isang church, may papit. Papit naman daw po. Yung di ba yung papit, pinapagalaw ng kamay at nagsasalita yun. Sabihin, tao ang nagpapagat. At may nakita rin po ako doon sa isang church na pinuntang ulit, Chunggo. Eh sabi ko, Pastor, ano nakita mo dito sa church na ito? Sabi niya, alam mo, Pastor, ano nakita ko dito sa church? Sa prayer mountain na ito? Napakakapal na pader. Amen. Na yung pader na yon ay nagniningning iba't ibang klaseng mga bato. Yung nakapalamuti doon sa pader. At may dalawang bintana, sabi niya. Iyan ang nakita ko dito sa inyo. Kakaiba doon sa mga napuntahan ko ng mga church. Na ipinakita ng Diyos sa akin kung ano mga klaseng stronghold meron ang mga church na yun. Kaya nagpupuri po ako sa Diyos at nagpapasalamat sa kanya pong sinabi. Ang nakita daw po niya sa amin ay napakakapal na pader. May dalawang bintana at saka yung pader na yun nagniningning sa iba't ibang klaseng mga bato. Ang kanyang asawa ay may nakita rin. Sabi ko, Pastora, alam ko na po yan. Kaya nagpupuri po ako sa Diyos at nagpapasalamat sapagkat na-confirm po sa akin ng Diyos kung ano po yung aming kinalalagyan. Anyan ba kayo mga kapatid? Dahil ang Diyos ay nagsasalita. Sabi po ng Bible sa Amos 3:7, walang gagawin ng Diyos sa mga bansa, sa mga iglesia, malibang ihayag niya ito sa kanyang mga propeta. Kaya po, sa umagang ito mga minamahal, tayong mga kabataan, manguna po tayo, amen. Kung alas 10 po ang umpisa po ninyo, kailangan po alas 9, nandito na kayo, nakaluhod na kayo dyan.
Nananalangin na kayo. Andyan ba kayo? Huwag na po ninyong antayin na puntahan pa kayo ni Pastora sa bahay ninyo. Punta na kayo rito mga kapatid, pag-araw ng linggo at mga gawain. Mauna na kayo rito. Mag-umpisa na kayong manalangin, mag-worship kayo. Andyan ba kayo mga kapatid? Kayo ang pag-asa ni Kristo sa kanyang iglesia. Amen? At ang Panginoon ay nagtitiwala sa inyo. Dahil hindi ang Diyos nagkamali kung bakit kayo narito. Amen? Hindi ang Diyos nagkamali sa inyo. Ang Diyos ay may layunin sa inyo. Napakaganda ng layunin sa inyo ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon sa Book of Jude, sa chapter 1 verse 20, sabi niya rito, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakalog sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Mga iniibig. Amen. Alam niyo po, yung pastor ko noon, nung ako po ay youth, amen, nagpupusa po ako noon. Nagpupusa po ako. Amen. Hanggang sa maging tao po ako ng templo, ng church. Amen. Nananalangin, nag-aayuno, nagba-Bible study, nangangaral ng salita. Kayo ang pag-asa. At napakaliit ng pamilya sa mga lalaki at babae nagmamahal sa Diyos. Amen. Maliit lang ito. At pagkatapos yung ma-overcome ito habang hindi pa bumababa ang Panginoon, amen, dadalhin kayo ng Panginoon sa mas mga malalaki at malalawak pang mga lugar ang iglesia. Andiyan ba ngayon? Kaya huwag lang tayong nakatingin sa malapit. Kailangan ng ating puso't isip nakatingin sa malayo. Nasabi ng isang propeta sa akin, Pastor, nakita kita, meron kang paningin sa malayuan. Alam niyo po, nung ako'y dinala ng Diyos sa Norte, iniikutan ko po Dagupan, Baguio, at Nueva Ecija, Cabanatuan. Kasama ang Tarlac. Kasama ang Bulacan. Yan, iniikutan ko po yan. Hallelujah. Kaya nung makita ko nung propeta, sabi niya, Pastor, yung iyong paningin ay napakalayo. Glory to God. At may mga church po tayo na pagtibay doon at hanggang sa ngayon ay maganda po ang relasyon natin sa Nueva Ecija, sa Dagupan, sa Baguio. Glory to God. Sa Bulacan, glory to Jesus. Kaya mga minamahal kong mga kabataan, pag-asa kayo ng ating Panginoon. Amen? Huwag kayong nakatingin sa malapit. Kailangan ang tingin nyo lang sa malayo. Amen? Kaya po, sabi rito, magpakatatag kayo, mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoon. Mahalin ninyo ang inyong mga leader. Sundin ninyo kung anong sinasabi nila. Lalago kayo. Amen? Dahil ang mga leader ay sinasamahan ng Diyos siya. Ginagamit ng Diyos siya para tayo gabayan, turuan. Amen? Kaya po, yan lang po masasabi ko po sa inyo. Bantayan natin ang ating pananampalataya. Bantayan natin ang ating kaligtasan. Although mga kapatid, kami ay nagtuturo ng salita. Pero nasa inyo pa rin ang desisyon. Amen? Patungkol sa inyong pananampalataya at patungkol sa inyong kaligtasan. Malapit na ang wakas. Si Jesus anumang oras ay pwede na bumaba. Ang New World Order ay talaga pong andyan na. At by year 26, hanggang sa matapos po yung termino ng ating Pangulo, pagkakaroon na po tayo ng pagpapalit ng sistema ng pananampalataya. Ang tawag po doon ay One World God. Amen?
Andyan na lahat, nakaready na po. Yung one world religion, one world, andyan na po lahat. At yan ay pababasa po ninyo sa Revelation chapter 13, verse 17 hanggang 16, 17, 18. Ano po ang sabi rito? Atin nga, bago tayo magtapos, patungkol po sa one world government, one world currency, and one world religion. Revelation chapter 13, verse 14. Nalinglan niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng kababalagang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabang ngunit nabuhay. 15. Ipinahintulit din sa kanya na bigyan siya ng hininga ang larawan ng unang halimaw kaya nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang 16. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw sa kanang kamay, Yes. ang lahat ng tao, dakila at tabaw, mayaman at mahirap, alipin at malaya. At walang maaaring mamili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas-tumbas ng pangalan. ang pangalan ay, ang kahulugan nito ay bilang halimaw ay bilang ng isang tao, ang bilang nito ay 600 at 6 na po. Ito po ay Digaribs Tili D. At ito'y makikita nyo po sa sombrero ni Pope Francis. Digaribs Tili D, which is 666, the New World Order. Andito na po lahat. Yung one world religion, yung sapilitan, government po yun, dictator, sapilitan, yung pinasamba, one world religion. Andyan ba kayo? Tapos po, yung one world currency, yung hindi ka makakabili, hindi ka makakapagmaniho kung wala kang tatak na 666. Dahil nga po, gas-gas na po yung 666, masyado na po halata, microchip na po yun. Chip, biochip. Andyan ba kayo mga kapatid? Kaya po, bantayan natin ang ating pananampalataya dahil nakalinaw na po lahat. At bago pa po natin naunawaan yun, nandito na pala sa banal na kasulatan, Revelation 13, 14, 15 hanggang 18. One world government, one world currency, and one world religion. The New World Order. Purihin ang ating Panginoon sa araw na ito. Iyan po ang salita ng Diyos at tayo po ay awit tayo muli. Amen? Lord, thank you po sa iyong mga salita na nahayag sa pinagpalang impression po. Lord, dalangin po ay maging inspiring po sa bawat isa. Ang iyong mga salita, O God, sa oras na ito. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat umamahal. Ang iyong tawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kapatid, nandito ka ngayon sa umagang ito. Hindi aksidente na ikaw ay binili, inirang ng Diyos. Tumayo ka, makpang ka lang ng isang Kayong lahat hakbang. po ay tumayo. Isang hakbang lang, kapatid. Ipakita mo sa Diyos na ikaw ay handang sumunod. Bantayan ang iyong pananampalataya at ang iyong kaligtasan. Ipakita mo sa Diyos na maging kagamitan ka ng Panginoon sa iglesia ito. Na hindi ka na kailangan ipalo pa ng ating mga kapatid. Kundi meron kang pusong handang magpusa, handang ibigay ang iyong buhay para kay Jesus. Kailangan ka ni Jesus, kapatid. Oh, Jesus. Sa bawat araw,
sila sa oras nito. Dalawin mo sila, man. Let the spirit of burden, compassion, submission, obedience, pagkalumos na buhay ng mga kabataan. Dahil sila, Panginoon, ang pag-asa mo sa uling kapanahon ng ito. Sila magiging pamot, mga kamay mo, mga bibig mo, mga puso, mga mata mo, Panginoon, para ipalaganap ang iyong mga salita. Mahal na mabigyan mo sila ng pusong masunurin, pusong, Panginoon, mamahal, alalay sa iyong mga salita at sa iyong mga lingkod. Pusong, Panginoon, may hotgutom sa iyong Panginoon. Patuloy mo rin kong i-bless kung Diyos ang lahat ng mga manggagawa sa iglesia. Mula sa choir leader, sa mga worship leader, sa mga instrumentalist, Father God. Bless mo po silang lahat. Let your double, triple anointing be upon them. In Jesus' name. Lord, salamat po sa buhay ni Pastora at ng kanyang husband. Lord, patuloy po silang tinataas. Lord, ang iyong po pa, Panginoon, dagdag na kalakasan, dagdag na karunungan, kaalaman, umaapaw mula po sa iyong trono ay lumalang po sa kanila. Bagay sa buhay ng kanilang mga nakapumanugang at sa lahat ng nangarito, Panginoon, ang iyong kabutihan, kadakilaan, grasyang biyaya ay patuloy umaapaw sa iglesia ito. Lord, nagsasalita ko ng mga pagbabalat biyaya sa iglesia. Not only physical, financial, but spiritual. Your gifts, Lord. The Bible teaches, which is apostle, prophet, evangelist, teachers. Yes, manifested upon this church for your glory. In Jesus' name. Yes, Lord, I pray it, Lord, na ito po'y mag-manifest sa iglesia. Before you coming, Lord, ang iglesia ito ay tunay po dakilang paggamit mo, Diyos. Purihin ka, Panginoon. At ang mga pagpapalang pinansyal ay susunod ka lamang. Dahil sabi mo, Lord, umunahin ka namin. At ang aming mga pangangailangan ay ipawang idaragdag mo lamang sa akin. At ngayon nauna ka namin at kami pinagpala na sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Receive it in Jesus' name. Thank you so much, Lord. We give you glory, we give you praise, we give you honor. In Jesus' name. Amen. Pasensya na kayo mga kapatid. Sa isa pang bahagi na ating gawain, which is pagbibigay. Makibasa muna tayo sa awit 86:12. Pupurihin kita, O Panginoon kong Diyos, ng aking buong puso at kaluluwa ko ang iyong pangalan magpakailanman. So, sa paanong paraan ba natin pinapupurihan ng ating Panginoon, mga kapatid? So, iba-iba. Iba-iba yung way ng pagpupuri natin sa Panginoon. So, nandiyan yung pag-praise natin, praise and worship. Pero, meron tayong isang paraan ng pagpupuri sa Panginoon, which is yung pagbibigay. So, pag nagbibigay pala tayo sa ating bahay panambahan, isang way na yun ng pagpupuri or pagbabalik ng lahat ng nabigay sa atin ng Panginoon. Kaya, isa siya sa way na pagsunod at saka pagsamba. So, dapat binibigyan natin, di ba? Pag nagpupuri tayo, nagpa-practice muna tayo. Pinaghahandaan natin. So, ganun din tayo sa pagbibigay. Dapat pinaghahandaan natin dahil never naman nagkulang ang ating Panginoon sa atin. Kaya tayo po yung magbigay dahil alam ko, isa sa inyo na nandito, never nagkulang sa iyo ang Panginoon. Kaya tayo po yung magbigay. Ay, may... Bili si ano? Si MJ. Oo, katanongin mo.
mga hanap buhay, Panginoon. Ikaw ang manguna at pagpalain mo sila ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Sa iyong papurit pagsamba, Panginoon, in Jesus' mighty name. Amen.